Buti na lang kahit na medyo late na ay sumagot na rin ang Pangulong Marcos. Napilitan talaga siyang sumagot dahil tinanong na siya ng mamamahayag tungkol sa mga nangyayari sa Senado at yung mga akusasyon ng kanyang kapatid na si Aimee na talagang merong malalim ata silang hidwaan o hindi pagkakaintindihan. Sagot, pakinggan po ninyo ang sagot ng Pangulo. Yan po sa tanong tungkol nga ho dun sa pinalabas ni Aimee na extension, no election, con us. Ito yung sagot niya. Extend your term via no election scenario. You already addressed this earlier, Mr. President, by means of a facial expression only. May we officially get an explanation or Salamat comment sa on this RTBN. issue? And can you elaborate on that eye roll? I don't know. And she should fire her staffer who gave her that information. Because, you know, the fake news affects, hurts everyone. Not only those that fake news is attacking, but also those who are purveying that fake news. The purveyors of fake news are also damaged by this kind of. She should choose her sources of information better. Because the truth of the matter is we have never at any point even spoken about this anywhere with anyone at any time. So I don't know. I mean, it is, well, that's, kayo, nasa media kayo. Alam naman ninyo ang nagiging epekto ng fake news. Yan. That's a perfect example. Fake news is a corrosive influence on all in all sectors of society, in political, in economics, in actual human relations, etc. And if you're not part of the solution, you become part of the problem. And that is a perfect example of that. Ayun, so matindi ha? Yung sagot ng Pangulo. Fake news si Aimee Marcos ang kanyang kapatid. Naku, kakahiya ka Aimee. Hindi lang ng mga nakakaintinding simpleng mamamayang Pilipino, mga political bloggers at mga politikong nagsabing fake yung ginawa mo na pag-aakusa extension, con us, extension ng Pangulo, Senador at mga Congressman. So fake news ka, Aimee Marcos. Durog ka talaga. Ang kapatid mo ang nagsabi na walang iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sino pang maniniwala ngayon sa'yo? Ni kahit daw ano hindi pinag-usapan. Kahit saan lugar, kahit sinong kausap ng Pangulo, kahit sinong ka-meeting niya, kahit anong araw or saan lugar nga, walang pinag-uusapang CONAS at walang extension issue. So ang fake news daw ho ay talagang mapanira. At yung naniniwala dun sa fake news, kasama kayo sa mapanira. Ayun ang ibig sabihin. So thank you sa RTBM Radio TV Malacanang. Kasi yan ho yung naglabas ng video yan dahil yun yung official na kasama ng Pangulo. So, kaya sa mga picture, video sa kanila yan, Office of the President. Ayan na. Kahit nga medyo late na dahil ilang araw na lumabas yan, although halos lahat naman Pilipino, maliban sa supporters ni Aimee ang naniniwala dyan. Pero majority na Pilipino talagang hindi naniniwala dyan sa con aspect news. Kasi yung extension ng mga nakaupo. Kasi naman wala nang paraan. Wala nang oras para gawin yan. Isang taon kalahati na lang, kampanya na for 2028 election. Paano pagagawin yan? So ito'y pure na paninira. Dalang-dala at kitang-kita mo yung merong galit si Aimee sa pamilya Marcos, lalo na sa kanyang kapatid na presidente. Dinadamay pa niya ang mga politiko, sinira niya ang mga senador na kanyang kasamahan at ang Senado ginamit pa. Ayun, hanggang ngayon, hindi ko nagsusorry. Nagpa-interview pa na isang araw dun sa forum ng mga pro-Duterte. Yan sa may Kamuning. Pro-Duterte kasi yun Ayun, sinamantala pa rin. At parang proud na proud pa sa kanya sinabing fake news. Anong klaseng senador yan? Kayo mga Ilocano sa buong Pilipinas. Iso lang, walang personalan. Anong klaseng senador yan? Na kababayan ninyo? Alam ko, maraming Pilipinong Ilocano ayaw din sa kanya. Pero lumalala. Halatang merong inggit, galit, personal na dahilan kung bakit niya inuupakan si Pangulong Marcos. Ay ngayon binalikan ka. Abay alam mo pag sinabi ng Pangulo na fake news ka,
Para kang sinampal kaliwat kanan. Ano pang pagkatao meron ka bilang senador ng Republika ng Pilipinas? Nasasabihin ng Pangulo, fake news ka. Ang naniniwala sa'yo, ay parte ng fake news. Wow! Matindi yan. Pero dahil pangisi-ngisi lang si Aimee, deadma sa kanya. Pero kung kredibilidad, pagkatao ang pinag-uusapan, si Aimee ang nasira. Si Aimee ang nadurog dyan, hindi ang Malacanang. Kasi ni isang congressman o senador man lang, hindi naniwala dyan. Di ba? Kaya nga withdraw ni Senador Cayetano yung speech. Alam mo, first time mangyari yan. Yung kabuuan ng speech na naglalaman ng mga bidyong propaganda at hausyaw daw o fake daw, sabi ng kapwa senador na nangyari, withdraw. Usually, pag nag-speech ang isang senador o kahit congressman, yan ay kanyang karapatan. Hindi yan dapat binubura, hindi dapat wini-withdraw. Kasi yan ay dapat ginagawa o bago gawin, pag-aralang mabuti. May ebidensya, totoo, para i-refer sa specific committee para mag-imbestiga. Ay ito, hindi talaga ni-refer. Talagang binatikos ng mga senador at napilitang withdraw kasi nga ho, walang kakwenta-kwenta. Yan ho ang dating sa mga senador. Ngayon ang Malacanang nagsabi na rin, fake talaga yan. O hindi, wala talaga. So yung pinagkukunan ng impormasyon at nagsubo kay Aimee ng ganyang impormasyon na ang aking description ng isang araw pa, yan ay gawa-gawa siguro ng mga PR naghahanap ng kliyente. Yung mga public relation consultant, public relation company, yan ang trabaho nila eh. Gumawa ng ingay, tama man o mali, para pag kinagat, magiging materyales para sa isang kanilang pwedeng maging kliyenteng politiko. Pag hindi walang dating yung ingay nila, mababaliwala. Yan ang galaw nila. Naniwala doon si Aimee. Ayun, sabi. Kung sabi ng Pangulo fake, sabi ng mga senador fake, sino pa maniniwala dyan? Ang maniniwala dyan, tama yung sinabi ng Pangulo, fake din kayo. Naloko na. Sapul na sapul, durog na durog ang pagkatao ng nakakatandang kapatid ng ating Pangulo. Na dapat siya nag-uumpisa na tumulong sa Pangulo bilang Marcos, pero parang kasama siya sa mga nangungunang grupo na patuloy pong sumisira sa Marcos administration. Di ba? Saya sabi na iba eh, paano ko tutulungan niya si Pangulong Marcos? Ultimong kapatid niya eh, sinisiraan siya. Mayroong katwiran gano'n. Paano naman tutulungan si Pangulong Marcos eh, ultimong kapatid niya, hindi niya makumbinsi. Mga gano'ng comment na ngayon. So ako naman, kung anong totoo. Sinabi ni Aimee yan, wala namang pagpapatunay, sabi ng Pangulo, fake, wala tayong magagawa. Pangulo ang nagsabi nun eh. Bago niya sinabi yan, may sariling information niya. Please like and share.